May isang maliit at mahiwagang bayan malapit sa dagat. Ang bayan na ito ay kilala sa kanyang mga magagandang tanawin, malamig na simoy ng hangin, at mga kwentong puno ng hiwaga. Ang mga tao dito ay simple at masayahin, at ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa dagat na puno ng mga lihim. Dito nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Amara. Si Amara ay isang masiglang bata na laging puno ng enerhiya at kuryosidad. Mahilig siyang mag-explore at maglaro sa paligid ng kanilang bayan, lalo na sa mga lugar na sinasabing may mga engkanto. Si Amara ay may maitim at mahabang buhok, kasing ningning ng mga bituin at tila may mga kumikislap na alikabok ng engkanto. Ang kanyang buhok ay laging sumasayaw sa hangin tuwing siya ay tumatakbo sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay kakulay ng dagat, malalim at puno ng misteryo. Sa tuwing tinitingnan mo ang kanyang mga mata, para kang hinihigop ng kalaliman ng karagatan at mga lihim nito. Mahilig maglaro si Amara sa dalampasigan. Ang kanyang paboritong laro ay ang paghabol sa mga alon at paggawa ng mga kastilyong buhangin na tila binabantayan ng mga maliit na nilalang. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng mainit na buhangin sa kanyang mga paa. Para sa kanya, ang buhangin ay parang isang malambot na kumot na yumayakap sa kanyang mga paa, at minsan ay tila may mga kumikislap na alikabok ng engkanto. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawain, tumatakbo agad siya patungo sa dagat. Ang dagat ay parang isang malaking palaruan para kay Amara, puno ng mga sorpresa, kasiyahan at mga mahiwagang nilalang. Doon, malaya niyang napapaglalaruan ang mga alon. Ang mga alon ay parang mga kaibigan na laging handang makipaglaro sa kanya. Minsan ay may mga mahiwagang nilalang na sumasama sa kanilang laro. Isang hapon, nakaupo si Amara sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagandahan ng tanawin at sa mga mahiwagang elemento sa paligid. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, at ang mga ulap ay tila mga ibong lumilipad na may mga kumikislap na alikabok. Napapaganda ng tanawin. Ang mga kulay ng kalangitan ay parang isang obra maestra na ipininta ng kalikasan at ng mga engkanto. Si Amara ay napuno ng saya at kapayapaan. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan at ang mahiwagang koneksyon sa kalikasan. Ang swerte ko naman na nakatira ko malapit sa dagat. Ang dagat ay nagbibigay sa akin ng kaligayahan at kapayapaan na hindi ko matatagpuan kahit saan, lalo na sa mga mahiwagang sandali. Para ko na ring tahanan ng dagat. Dito ko nararamdaman ang tunay na kalayaan at kasiyahan. Ang dagat ay hindi lamang isang lugar para sa akin, kundi isang bahagi ng aking buhay, puno ng mga lihim at hiwaga. Isang araw, pagkatapos ng malakas na ulan, may lumabas na isang malaking bahaghari sa kalangitan. Ang mga kulay nito ay napakatitingkad at napakaganda. Para itong isang higanteng arko na nag-uugnay sa langit at sa dagat. Tumingala si Amara sa bahaghari at namangha. Ngayon lang siya nakakita ng ganoon kagandang bahaghari. Biglang may narinig siyang mahiwagang tinig. Amara! Lumingon-lingon si Amara pero wala siyang makitang tao. Inisip niya na baka guni-guni niya lang iyon, pero narinig niya ulit ang tinig. Amara! Amara! Sundan mo ang bahaghari! Sinundan ni Amara ang bahaghari hanggang sa dulo nito. Laking gulat niya nang makita niya ang isang napakagandang sirena na nakaupo sa isang bato. Ang buntot ng sirena ay kumikinang na parang ginto at ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi. Sino ka? Ako si Coralia. Ako ang tagapag-alaga ng puso ng bahaghari. Puso ng bahaghari, ano iyon? Ang puso ng bahaghari ang nagbibigay kulay sa lahat ng bahaghari sa mundo. Pero may isang masamang nilalang na nagnakaw nito. Ngayon, unti-unting nawawala ang kulay ng mga bahaghari. Kailangan kong maibalik ang puso ng bahaghari. Kailangan ko ang tulong mo, Amara. Pero paano? Hindi ako marunong lumangoy. Ngumiti si Coralia at hinawakan ang kamay ni Amara. Biglang nagliwanag ang paligid at naramdaman ni Amara na parang lumulutang siya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa ilalim ng dagat. Namangha si Amara sa kanyang nakita. Isang napakaganda at makulay na kaharian ang bumungad sa kanya. May mga isda na iba't iba ang kulay at hugis. May mga korales na kumikinang na parang mga hiyas. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Amara. Dinala ni Coralia si Amara sa gitna ng kaharian. Mayroon doong isang malaking kabibe na nakabukas. Sa loob ng kabibe ay mayroong isang kumikinang na bato. Ito ang puso ng bahaghari. Pero hindi katulad ng inaasahan ni Amara, ang puso ng bahaghari ay wala ng kulay.
Ito ay naging kulayabo at tila ba nawalan ng buhay. Ano ang nangyari dito? Isang masamang nilalang ang nagnakaw ng kulay nito. Kailangan nating maibalik ang kulay nito. Kung hindi, mawawala na ang lahat ng bahaghari sa mundo. Sino ang masamang nilalang na iyon? Bakit niya ninakaw ang kulay ng puso ng bahagari? Tanong ni Amara. Ang pangalan niya ay Dragur. Isa siyang halimaw na nakatira sa pinakamadilim na parte ng karagatan. Nainggit si Dragur sa kagahan ng mga bahagari, kaya ninakaw niya ang puso ng bahagari. Gusto niya, siya lang ang may kakayahang maglabas ng kulay sa mundo. Kailangan nating maibalik ang puso ng bahaghari kay Dragur. Kailangan nating iligtas ang mga bahaghari. Hindi magiging madali yon, Amara. Mapanganib si Dragur at makapangyarihan. Pero naniniwala akong magtatagumpay ka. Dinala ni Coralia si Amara kay Reyna Calypso, ang pinuno ng mga sirena. Malungkot ang mga mata ng Reyna habang pinagmamasdan niya ang puso ng bahagari. Ang puso ng bahagari ay isang mahiwagang hiyas na nagbibigay ng buhay at kulay sa kanilang kaharian. Ngunit ngayon, ito ay nawala ng kinang at kulay, isang tanda ng paparating na panganib. Matapang ka, Amara. Alam kong kaya mong tulungan kami. Ang iyong tapang at determinasyon ang magbibigay sa amin ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, kasama mo kami. Pero paano ko magagawa iyon? Mahal na Reyna. Wala akong sapat na kaalaman tungkol sa mga kristal na ito. Paano ko sila mahanap? Para maibalik ang kulay ng puso ng bahagari, kailangan mong hanapin ang 3 kristal ng kulay. Ang mga kristal na ito ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng karagatan. Ang unang kristal ay ang kristal ng apoy. Matatagpuan ito sa bundok ng apoy sa ilalim ng karagatan. Ang pangalawang kristal ay ang kristal ng tubig. Nasa pinakamalalim na parte ito ng dagat ng mga luha. At ang pangatlong kristal ay ang kristal ng hangin. Nasa tuktok ito ng tore ng mga ulap. Ang bawat kristal ay may kanya-kanyang bantay at pagsubok na kailangan mong harapin. Ang kristal ng apoy ay binabantayan ng isang higanteng nilalang na naglalagablab. Ang kristal ng tubig ay nasa ilalim ng isang malalim na bangin na puno ng mga mapanganib na nilalang. At ang kristal ng hangin ay nasa isang lugar na napakahirap abutin dahil sa mga malalakas na alon at hangin. Ngunit naniniwala ako sa iyong kakayahan, Amara. Ang iyong puso ay puno ng tapang at pagmamahal sa ating kaharian. Kaya mo ito. Binigyan ni Reyna Calypso si Amara ng isang mahiwagang pulseras. Ang pulseras na ito ay hindi lamang isang simpleng alahas. Ito ay may taglay na kapangyarihan na magbibigay kay Amara ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, isang kakayahan na kinakailangan niya para sa kanyang misyon. Ang pulseras na ito ang magbibigay sa kanya ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan ng pulseras, magagawa niyang tuklasin ang mga lihim ng karagatan at hanapin ang mga nawawalang kristal na magbabalik ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Mag-ingat ka, Amara. Maraming panganib ang nag-aabang sa iyo sa iyong paglalakbay. Hindi magiging madali ang iyong misyon, ngunit alam namin kaya mo ito. Maraming panganib ang nag-aabang sa iyo sa iyong paglalakbay. Kailangan mong maging matapang at matalino sa bawat hakbang na iyong gagawin. At nagsimula na nga si Amara sa kanyang misyon. Sa kanyang paglalakbay, hinarap niya ang iba't ibang pagsubok na nagpatibay sa kanyang loob at nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Hinarap niya ang nag-aapoy na lava sa bundok ng apoy para makuha ang kristal ng apoy. Ang init at panganib ng bulkan ay hindi naging hadlang sa kanyang determinasyon. Sinisid niya ang pinakamalim na parte ng dagat ng mga luha para hanapin ang kristal ng tubig. Sa ilalim ng dagat, nakipaglaban siya sa mga nilalang na nagbabantay sa kristal. At nilabanan niya ang malalakas na hangin sa tore ng mga ulap para makuha ang kristal ng hangin. Ang malalakas na bagyo at hangin ay hindi naging hadlang sa kanyang layunin. Sa bawat pagsubok na kanyang pinagdadaanan, lalo pang tumitibay ang loob ni Amara. Ang bawat tagumpay ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at lakas. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang, kasama niya ang mga sirena na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Alam niyang kasama niya sa kanyang puso ang mga sirena at ang pag-asa na maibalik ang kulay ng mga bahagari. Ang kanilang suporta at pagmamahal ang nagbigay sa kanya ng tapang na harapin ang anumang pagsubok. Nang makuha na ni Amara ang 3 kristal ng kulay, bumalik agad siya sa kaharian ng mga sirena. Iniharap niya ang mga kristal kay Reyna Calypso. Nakuha mo na ang mga kristal, Amara. Hinawakan ni Reyna Calypso ang mga kristal at itinaas ito sa ere. Biglang nagliwanag ang buong kaharian.
Ang mga kulay mula sa mga kristal ay dumaloy patungo sa puso ng bahagari. Unti-unting nagbalik ang kulay ng bato at muling nagliwanag ang buong paligid. Nagawa mo, Amara. Naibalik mo ang kulay ng puso ng bahagari? Masayang nagdiwang ang mga sirena. Nagbalik na ang kulay ng puso ng bahagari. Nangangahulugan itong magkakaroon na ulit ng mga makukulay na bahagari sa mundo. Lumapit si Reyna Calypso kay Amara at isinuot sa kanya ang isang kwintas. May nakasabit ditong maliit na kristal na kasing kulay ng bahagari. Simula ngayon, ikaw ang magiging bagong tagapag-alaga ng puso ng bahagari. Ang kuwintas na iyan ang magpapaalala sa iyo ng iyong katapangan at kabutihan. At anumang oras na naisin mong bumalik sa aming kaharian, hawakan mo lang ang kristal at ipikit mo ang iyong mga mata. Niyakap ni Amara si Coralia at nagpasalamat sa mga sirena. Pagkatapos ay pumikit siya at hinawakan ang kristal. Ilang sandali pa, naramdaman niya na parang lumulutang siya ulit. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nasa dalampasigan na ulit siya. Papalubog na ulit ang araw at ang langit ay nagkulay kahel at lila. Pero ngayon, mayroon ng malaking bahagari sa kalangitan. Ang mga kulay nito ay napakatitingkad at napakaganda. Napangiti si Amara. Alam niyang hindi niya malilimutan ang kanyang karanasan sa kaharian ng mga sirena. At alam niyang lagi siyang magiging handa na tumulong sa kanila at sa lahat na nangangailangan.